parang feeling ko ito sa Lucky Bank. So lahat ng pera ko, hindi naman lahat. Yung mga checks ko from TV5 dati, ganyan, doon ko pinapadeposit. Tapos pag nag-good na yung check, tinatransfer ko sa ibang bank. So nagkataon, ang dami na ipon ng mga checks, doon ko pinalagay. Tapos, parang makalimutan mo na siya na hindi mo na-transfer. Tapos after 2 weeks, hindi dati nakalimutan i-transfer. Hindi, kasi alam ko naman nandun sa bangko, diba? Safe, akala mo safe naman siya. Tapos 2 weeks later, nasa radio show ako, sa Twitter, uso-uso yung Twitter, sabi na, kinuha na ng PDIC yung bank na yun. Kumbaga, na sila, Ikaw ba yung una nakabasa? Ako ba yung una nakabasa, pero parang feeling ko chismis. Tapos sabi nung friend ko, na banker, anuhin mo, kunin mo na, i-withdraw mo na. So, ang bakla, sabi ko doon sa radio station, sa technician, patugtugan mo ang show. Di ba, pwede naman yun, di ba? Run for my money. Kasi malapit yung radio station na, pero lumipat ako ng radio station. So anyway, kailangan ko takbuhin. Pagtakbo ko doon, nakasara na. Tapos andun na yung mga PDIC. Kilala ko yung guard. May kuya, pasukin mo ako. Tapos nanginginig talaga ako. Di pagpasok ko gano'n, deadma, kumukuha ko ng withdrawal slip. Kunwari, wala ako. Tapos lumapit sa akin yung PDIC. Tapos sabi niya sa akin, "Sir, sorry po, hindi na pwede mag-withdraw." Alam mo talaga, sinabi ko, pwede bang kahit ako na lang? Kasi nga, nasa isip ko may 1 point something doon. Tapos, wala na, hindi na ko siya nakuha. Kasi parang, di ba, ang PDIC is, nung time na yun kasi I think kayo in-increase na 500,000 lang. So for example, your money there is 1.5. For example, ako 1.5. 500 lang nakuha ko. Yung 1, goodbye. So sobra talaga akong na-trauma talaga ako, tsaka sobra akong nalungkot, nagalit, anything. Wala na. So yun lang yun naman yung naalala ko na when it comes to money, yun. Kaya, yun, lesson learned, hindi ka dapat maglagay ng isang bulto sa isang bank. I-distribute. Pero ngayon, tumaas na yung, yung insured money, I think. Parang may nakita kong, parang 1M na ata. Hindi na kasi talaga nagsara siya. Tsaka hindi siya, walang announcement daw talaga yung gano'n. So hindi sinasabi, magsasara na kami. Walang gano'n. Talagang, kung ano yung huli mong endorsement na natatandaan? Huli kong endorsement, wait, lagi naman ako may endorsement, may mga salon, mga dental clinic. Naging endorser ako ng Smart, ng Mega Sardines. Yan yung mga major na mga endorsement ko dati. And then, Saridon, ng sakit ng ulo, yung mga ganyan. So ngayon, ito yung major mo. Financial na, correct. Ano advice kayo mag-give? Ito nga, syempre, yung baliban doon sa sinabi ko na you distribute your money na para alam mo kung ano lang yung insured amount para lang sigurado ka, just in case may mangyari, may ibabalik sa iyo yung pera. And then, meron akong nakuwang, this is very energy thing. May natutunan ako kay Miss Bell na way. Parang sinasabi niya sa akin, kasi di ba tayo, yung mga bills, yung mga resibo ng bills, we keep them. Parang file mo siya, ganyan. Si Miss Bell, sinasabi niya sa akin, pagka mga after 3 months, 2 months, tapon mo na siya. Pero siyang energy thing na parang nag-attract pa rin daw yon ng mas maganda daw na itapon mo na para mas maganda ang pasok ng pera. So yun lang, parang ako, syempre dapat bayaran kasi na yun, resibo na yun. Tapos mo bayaran, move on ka na. Kasi nagpa-pile up daw yun. Saka nakaka-attract daw yun ng more utang or more bills. So ako, it's more of energy thing na, well, it doesn't hurt kasi mo lang naman, itatapon mo. So i-record mo lang yung mga reference number, etc. May lawyer ka na retainer. Kasi di ba syempre, meron akong friend na, in fairness, ang dami kong friends na lawyer, thank you. Kasi nangarap ako maging lawyer dati. So yung mga kabatch ko, most of them, kasi naging active akong student leader ng college. So yung mga kapartido ko nung college, USD, mga lawyers sila, mga judge, mga ganyan. So isang chemical lang, nakakakuha naman ako ng reply, kung meron akong gusto i-consult, or protected. Pinag-friend ko ang mga lawyers. Kailangan ganun pala. Oo. Kasi naging presidente ako ng council So yung mga naging UST, so yung mga iba doon, actually marami sa kanila lawyers and mga judge na, ganyan.
So, saan mo in-invest yung money mo ngayon? Dito lang. Kasi ano yung financial boost para Oo. So, iniisip ko, wow. Dapat So, pwede ko ba ano sabihin yung to? ano? Hindi ako. Basta legal. Oo, basta legal. O, sinasabi sa akin ni Miss Beller, calculated risk. Lagi, dapat. Hindi yung wag yung talagang todo-todo. Lalo na kung meron kang mga binabayaran o meron kang, di ba, may mga responsibility ka. So ako, calculated lang naman din yung mga, siguro pwede ko lang sabihin, ano ba, ay, marami akong na-invest na mga painting, ganyan. Uy, natutulong kaya kay MVP. Oo. Oh, yung mga painting. Kasi dati sa office na sa Hong Kong, ang dami yung painting. Tapos kinausap ko si MVP. Sabi ko, sir, ano yung mga painting dyan ng keme-keme? So sinabi naman niya sa akin. So, natatandaan ko noon, kumuha ko ng mga small version ng mga sinabi sa akin ni MVP na. Pero syempre small kasi sa kanya mga plywood size. So ako, bumili lang ako ng mga small size. So, in fairness, napakinabangan ko na yan nung pandemya, dami ko nabenta. Oo, totoo yan. Wow. Nasa paint, sa art. Kaya gumagawa na rin ako ng sarili kong art. Ay, wow. Kaya painter ka na rin. Correct. Kasi nga nakita ko, magandang investment. Thank you. Thank you. Salamat naman sa inyo. Ha?